Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at ubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Dili sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sa Biyernes 7/11, 2025. Sang dugay. Welcome sa aton sinipinalangga ang mga tagpalamati sa aton siniya nga programa. Ulupod kita tubtobantak alas 9 tak na subong aga. Sa pagpatpat sa aton labing talalupang don nga mga balita. Hay. Unahon aton nanay ni ang good news, no? Ang aton siniyang Makahugang mulat sa imo ka. Alcalde si Mayor Raisa Treñas kaupod kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., Vice Governor Lee Andy Buque, Maasin Mayor Francis Amboy kag Mayor Dennis Superficial. Upod ang IFFI, personal nga nagbaton sang sining awards para sa Iloilo City kag sa province of Iloilo. Sa nangin madinalagon kay damo gid ang namian sang ila sining performance sa ginhiwat nga Kalayaan 2025 sang nagdigat. Siling man sang nanay. Kag sang Dinagyang Festival nga nagtiglawas dito ang Tribo Panay ang aton siniya nga Dinagyang 2025 champion. Kag nag-first runner-up ini sa Independence Day celebration na ginhiwat dito sa may Metro Manila. Ang Tutugan Festival nga halin naman sa Maasin, nag-performan kaupod ang Cry of Santa Barbara Float. Nagindayaw gini sa aton sini nga presidente kag sang First Lady sa nagligad mo personal greetings pagani mo. Si First Lady Lisa Marcos sa nangin matahong nga performance sa aton siniya nga mga tribo sa kasadyahan kag sa Dinagyang. Di kahapon personal nga ginbaton sa aton sini nga mga local chief executives adto dito si Iloilo City Mayor Raisa Treñas kag si Governor Defensor kaupod kay Vice Governor Buque sa pagbaton sang siniyang award. Kag hindi ka mamutingala kung sa July 12 sang hapon medyo Sa imo pa. may mga ginahod kag may mga parada nga pagahiwaton diri sa may Freedom Grandstand. Kay may ara sing homecoming nga preparar ang aton sini nga city government sa aton mga tribo nga nagrepresent sa aton siniya nga syudad kag probinsya sa Iloilo. Yeah. Alas 3 sa hapon sa Iloilo Provincial Capitol may culminating activity kag pakadto sa Iloilo Freedom Grandstand may ara sing malipot nga programa. Kung matandaan niyo, tigin send off ni sa nagligad mo ang mga Dinagyan tribes naton. Yeah.
bag-o nagpadulong sa Manila kag may araman nga may ginpadala pagid sa may pungsod Japan ti pagpauli amo man sina ang mainit nga pag welcome sa ila kung paano sila gin-send off. Amo man na ang pag welcome sa ila sa pagpanumbalik diri sa may syudad sang Iloilo. Sa imo yung Congratulations gida sa aton siniya nga mga tribo kasi tanan nga mga organizers sa Iloilo Festival Foundation Incorporated na ginaplanuhan naman kung paano pa mapatahom ang aton siniya nga dinagyang festival sa maabot nga tuig 2026. Daw kadasig lang no. Ari na kita sa tunga-tunga do kay sang bulan sang Hulyo kag pagsugod na sang Bermars ti dinagyang na naya ginapreparahan na ina kag ginahandaan sa aton nga mga tribo. Ti good luck sa aton sini nga mga tribo nga iga-welcome sa buwas nga adlaw July 12. Tanaw kamo ba sa may performance sila diri sa may Iloilo Freedom Grandstand. Ti congratulations kung hindi sa pagbinuligay kag sa pagsuportahan na isang tanan nga sektor ti budlay niya kwaon ang ining award. Pila na ni katuig nga nakakuha sang award ang dinagyang mo. So hindi na gani niya pagpaintrahon kay kung mag-intra so ubos gid ang mga awards. Sa piyak nga bahin sa iban pa naton nga mga talalupang doon nga mga balita task force voltahe gin-activate sang Iloilo City Government kay damo-damo nagidya sang mga reports bong nga ang kinawatay kuryente do ordinaryo na lang ang aton nga mga katapos ang Bureau of Fire Protection masami nag-respond sa mga sunog. Hindi himuan nila na report ano ang cause of fire, pila ang damage sa properties. Ti kalabanan sa ginatudlo rason sang aton siniya nga mga bumbero ang illegal connection nga sa diin ang aton mga kuturan da para nga makagamit sang kuryente naggatap inablang mga linya sang kuryente halimbawa sa gym, barangay hall, street lights sugpunan nila na yan sang alambre o kon kuryente na para nga makakuha sila. Pati nga ka nga ang kuryente kisa sa una may operasyon na ang aton sini nga task force voltahe kadtuan nila na sa puno sang poste o kon sa street light kag hunuson ang kuryente galubong sa duta dito makitaan sa pila ka mga puluyan may ara pa gani barangay official sa una barangay kapitan gani nadakpan pa sa operation sang task force sa voltahe sa una gamulak sa imo kayo gatap kuryente sa barangay hall sus hunuson sang task force voltahe team ang alambre gaangot dito pa nagdiretso sa balay ni kapitan daw nano mo lang nang kapanamang gabla i-trace mong lawa nakitaan sa may balay sa barangay officials diretso gali ang illegal connection tapos ginabaligya pa sa iban nga mga pumuluyo dati ang sitwasyon hipusay kaya mo ini ang tinutuyo kung nga ang agin reorganize ining task force voltahe kag suno sa aton sining alkalde nga magalimot ini sila agud si Kero ng aton sini nga mga linya sang kuryente ang aton street lights sa mga eskwelahan, gymnasiums, plaza, merkado publiko malapor sila na para matrace up nga wala dira sa mga nagatap sa una dira sa may super tingala man na nga may linya sang kuryente patabok diri sa may mga kabaranggayan na ingo dira no tik mga kasubong sina kay ang nagabayad sini ang city government kung hindi ni matap na pinagusto dako balayran sa aton siniya nga lokal nga panguluhan sa mga kinawatan nga kuryente. Kung may konsekwensya, may penalty kung ikaw madakpan base sa RA 7832 kung Anti-Electricity Pilferage Act of 1994. Tiini paandam sa aton siniya nga alkalde sa mga nag-violate sang layi si tutok gatulo kag nag-cause sang disbentaha sa pagbayad sa aton sining city government sa mga kuryente nga sa supply sang kuryente nga ginatawat malang plus pa ang threat sa sunog. Pamatian naton bala ang kabahin sa pagpahayag sang tagpamaba ni Mayor Raisa Chernias pagi kay spokesperson Joy Fantilaga Horsal may kantanan sa siningin papanaog na executive order
Number 15, sang aton siniya nga alkalde nga naga-reorganize sang task force Voltahe. Si Joy Pantilaga Corozal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Trias. Nagapabilin nga prioridad sa administrasyon ni Mayor Isa Trias ang seguridad sa kabuhi. At the same time, ang properties ang aton mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Kay nakita naton, nagisaka ang insidente sa sunog sa nagkalain-lain nga barangay kag nagtukiban sa investigasyon sa aton nga BFP nga mayara sa mga insidente sa illegal electrical tapping. Ilabi nagisa aton mga street lights kag sa mga facility nga ginapanagiyahan sa Iloilo City Government. Tungod sini, ginpapanaog sang aton nga alkalde ang ining Executive Order number 015 nga naga-reactivate kag naga-reorganize sang aton nga Task Force Voltahe. Amo ni sila ang dedicated naton nga enforcement arm, no? Nga mangin mas agresibo kag mas epektibo sa pagdakop sang nagapangawas sang kuryente. Ginapahanumdum naton sa tanan nga mga illegal connections or nagatuyo ng pangawat, no? Ilabi na sa mga city-owned utilities kag facilities nga isa ni ka krimen nga may penalidad base sa aton nga Republic Act 7832 or ang Anti-Electricity Preference Act of 1994. So kung sino man ang madakpan nga nagatap sa kuryente halin sa aton nga street light, sa aton nga public schools, plaza, markets, gymnasiums, kag iban pagid nga mga city facilities, no, dakpon pagkasuhan ginapon. Ang aton nga Task Force Voltahe subong may ara sila nga mandato nga magpatigayon sa inspeksyon sa mga lugar nga ginareklamo sa illegal tapping, may mag-report kag mag-document, no, sa ebidensya kag may mandato man sila nga mag-disconnect sa illegal nga connection kag mag-file sang kaso batok sa mga responsable. Mahimo man sila nga makig-angot sa more power kag sa aton nga City Legal Office agod nga masiguro ng tanan nga aksyon legal kag patas. This administration under Mayor Raisa Trias, we are serious, no, in putting an end to electrical pilferage. Hindi ni isa lang ka issue lang, no, sa kuryente. Ini isa ka issue sang safety, justice, and responsibility, no? So kabay pa nga mangin kabaki ang tanan sa pagpahamtang sa disiplina kag pagprotektar sa aton sininga syudad. Let this be a warning and a call for cooperation kung may nahibaloan kamo nga pangawas ng kuryente, ipahibalo dayon diri sa city government or sa Task Force Voltahe or sa aton nga distributor, no, sa more power. Buligan tayo ni para sa mas luwas kag mas masanag nga Iloilo City. Ang kabahin sa pagpahayag ni Mayor Raisa Trias paagi sa iya sini spokesperson kay Joy Pantilaga Corozal. Ay ti serious concern ini nga luyag ma-address ang aton sini nga alkalde. Kung tanawon naton ang 2 weeks nga pagpungko sa aton siniya nga alkalde diri sa may syudad sa Iloilo, bag-o naton nga alkalde, puro tanan releasing git sang mga executive order. Ang ining pag-reorganize ng Task Force Voltahe, isa lamang ini sa mga major na mga luyag matabo na sa umpisa pa lang dapat maplastar na kag mapa-alerto aton pumuluyo. Siling man sang nanay, dire ka lang istak sa pala. Kaya damo-damo gid reported ka cases ang mga illegal connections. Sa una gani, no, ang aton city government naga-partner ini sa more power sa pagtumod sa mga puluyan nga may illegal nga connection. Kung madakpan ka gani kag makatudlo ka kung hindi ka magsala, mayara ina sang award. Halin sa mura ng buhabi may nagtap da kurente, masilin ka ila supply sang kurente, dara na halin ho. I-report mo na sa more, kadtuan na nila kag i-verify, may premium ka pa, may award ka pa, may cash na nga incentive nga ginahatag sa mga makatudlo kung sino ang nagatap sang kuryente. Ti isa ini sa manami. Siguro kung ang ibanda tagahipsanay, no, sila silang hipos ka lang kay sila ngali nagatap man. Amo na ganing sample naton nga sang una may nadakpan punong barangay pa kag damo naga-connect sa iya gali mo ang iya nga main source ng electricity, street light. Kaya mo tanong natabo sa to kung ginfailan ka. So to sang city government, kaya ang iya nga supply sang kuryente,
kuha na nga daan, kinawata na, pinaligya ya pa sa mga, no, kinapatapya man sa mga kasilingan niya. No, hindi ni manami nga ehemplo, kag paagi sa pag-reorganize ni Watts ang task force butay, kabay pa kung tani, no, sa liderato da, kung ita magsala, si Engineer Salvador Pedregosa mo ang chairman sa siniging tukod nga task force, kabay pa nga ma-intensify gid ang kampanya batok sa mga illegal connections diri sa may syudad sang Iloilo. It's about time nga magpakita sa inyong performance. Bala naton nga ang mga department subong ginabantayan ini sa aton alkalde, ang mga heads and task forces, kay di kung hindi ka mo magubra sa inyong trabaho, may iba na da guro nga deserve man kag mapisan pa sa inyo. Kanugo na da akong ibutang katapos hindi ka lang mag-perform. Laban-laban ti wala ka nagbulig sa administrasyon. Sang bagong alkalde naton sa syudad sang Iloilo, ti igatest ina balaan taman kung sino ang mga naga-perform dira, no, sa aton siniyang Iloilo City Government, just like sa pagpanakop, anti-smoking naton, ang mga illegal structure, mga ang aton nga Iloilo City Traffic Transportation Management Office nga busy man sa subong sa pagpanakop sa mga kolorong na tricycle, mga illegal parking, kag nagapang butang sang ang device bala, no, nga ang mga salakyan ng motorsiklo da ginaklamping. So himuan yung inyong trabaho para nga mabatsyagan ini kag makahatag sang awareness kag kung consistent kita ti ang atong pumuluyo Manila gid na kag maglikaw, no, nga mag-engage sa kasubong sining mga illegal nga mga aktibidad kasubong sang pagtap sang illegal connection sa mga main line naton, sa mga linya sang kuryente, especially sa kabarangayan. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:50 sa aga sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ang aton Commission on Election nag-remind sa aton mga pumuluyo nga sa August 1 tubtob August 10 mag-aumpisa liwat ang voters registration para sa barangay kag sangguniang kabataan election nga gin-postpone, supposed to be tani hindi ta magsala daw December kung tani mo ang barangay kag SK election o galing ini ang ginpaiway, pero sa gihapon ang calendar of activities ng Commission on Election sige-sige gid na iya. Kaya ang una tani nga schedule is July 1 to 11 apang yan gin-postpone sa ulihing semana sang Oktubre tubtob Hulyo sa masunod nga tuig. So sa mga mga mag 18 anyos kung hindi kita magsala o kung 15 anyos sa bahin sa aton sining sangguniang kabataan, amat-amat na kamo sa maabot nga August 1 to 10 para nga ma-update ang inyo sining mga records in preparation sa aton sining nga maabot nga election nga gin-postpone. Pangabuhita matawhay Pwede gid kamo maka-check sa inyo sining mga records santo sa advice sa aton siniyang nga COMELEC. sa ako nga tunay, ako sa imo nalipay. Sa imo panglakat matakugamon lat, sa imo pagayon matakugatin. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:52 na sa aga diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ang iban pa nga mga balita siguro bantayan na lang sa iban pa naton nga mga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton man siniyang Facebook page dira naton gina-post ang aton sining nga mga news kag mga breaking news. Sa iban nga programa sang DYLL 585 Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat sa aton sining nga mga Facebook live viewers nga gaupod sa aton sining nga pagpangalagad. Dala kita sa nabiling nga tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ako nagidamang ang inyo alagad Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo
Publiko. Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo